Magandang hapon, kaninyo nga tanan, magandang hapon sa inyong lahat. Meron akong 4 na pahinang napakagandang speech sa Pilipino. Gusto ba niyong babasahin ko? Or I will speak from the heart? Heart, sabi ni Wilson. Buwabati sa lahat na nakikinig sa radyo at mga nanonood sa telebisyon, sa cable. At pag ako'y nasa Antique, hindi ako nagbabasa ng sinulat kong speech o research ng aking mga magigiting at mga masisipag na staff. I always speak from the heart because this is the province where my forebears and my parents and my grandparents came from. Ang aking minamahal na probinsya sa akong makasimanuang na taga-Antique. Papasalamat kay Governor Dodod Cabiao sa patuloy niyang suporta sa lahat na aking proyekto, magsimula sa mga infrastruktura, sa mga tulay at mga kalsada hanggang sa mga pang-medikal na mga infrastruktura na ating inaugurate ng isang buwan, hanggang sa mga livelihood projects, hanggang sa mga pangkulturang proyekto na sa simula ay siguro sabi niya, ano ba itong pinagagawa ng senador sa aking probinsya? Pero sigurado ngayon ay na-appreciate ng lahat. Vice Governor Denosta, Mayor Untaran, ating mga board member, ating mga konsehal, lahat ng masisipag na kinukulit ng aking mga staff na provincial government staff and employees and officials. At si Wilson at lahat ng local media ng Antique. At siyempre, lahat ng maisip ko, pagdating sa kultura at lalo na sa wika, hindi ko kayang gawin kung hindi sa talino at kooperasyon ng KWF at ng NCCA Chair na si Chair Rio Almario. Former Governor Sally Perez at ang ating mga media na galing pang Maynila, ayan, nandyan sila. AA Patawaran ng Bulletin, Ching Alano ng Philippine Star, Cecil Lardizabal ng CNN, where is Cecil? Eugene and staff and crew ng ANC. I did not see. Oh, Dennis Ladao. Edward of Inquirer, yes. Kasama rin natin po para makita ng Communications Office ng Malacanang at ang ating national government ang ginagawa ng ating pondo. Hindi lang sa agrikultura, sa edukasyon, sa medikal, kundi na rin sa kultura. Kaya sinama ko po si Undersecretary Dr. Lorraine Badoy. Ayan, Lorraine. Alam nyo, ang mga hard workers ng Senado na head ng budget office na kasama ko 6 na buwan na walang mga tulog, sinama ko dito. Sila ang aking kasama, maski Sabado Linggo magtrabaho, at nagtataka, mula ako naging chairman ng finance, ang laki-laki ng pondo, hindi lamang ng Antique, kundi ng kultura. Sabi nila, ayan na naman si Senadora, Venice Biennale, Curatorial Intensive, Dayaw Documentation, Language Marker. So sabi ko, sumama kayo para maintindihan nyo ang ginagawa ko. Attorney Yoli Doblon at Director Irene Palangka ng Senado. LB Remo, raise your hand. Sila ngayon ay climate warriors at cultural warriors na rin. Naiintindi na yung pagkakrung-krung ni Senadora. Hindi krung-krung yan. Joke lang yun. Okay? My father is also here. He's 85 years old. Yeah. And I have balikbayan guests from California. The Hillary family, Pastor Ruth Hillary. Tourism Officer Ramno, salamat din sa inyong operasyon. What do I want to say? Simple lang po. Sa mga nakaraang taon na kami po'y nag-budget hearing, halos walang pumapansin sa mga ahensya ng gobyerno ng kultura. Hindi naman na iniinsulto ko ang Kongreso o ang Senado noon. Pero siyempre, ang pinagbibigyan ng pansin ay yung malalaking ahensya. DPWH, DepEd, DND. Pero, pag hinihir ko ang mga cultural agencies, gaya ng NCCA, nandyan ang KWF, nandyan ang archives, nandyan ang mga ahent ng National Museum, etc., ay ang tagal, hanggang hapon, hanggang overtime na kami. At alam yan ni former Chair De Leon at ngayon ni Chair Rio Almario. At
sa isang hearing sa mga nakaraang taon, napag-usapan namin ang kahalagahan ng wika sa pagpapaunlad, sa pag-preserve ng ating kultura. At nabanggit niya na, to be exact, 131 po ang ating wika. Tama si Gob, kulang lang ng 30. 131 languages of the Philippines. I could not even memorize the 131 languages. Pero lubos ang ating kaluguran, kasiyahan, honor and pride na ang Kinaraya ay siguro isa sa pinakamahalaga, pinakamaganda na pakinggan at magandang kasaysayan ng ating 131 languages. Kaya nung binanggit ni Chair Almario, na head noon ng KWF hanggang ngayon, na gusto po natin i-immortalize, i-document, at panitiliin ang ating mga languages which are either endangered, dead, or dying, ay sabi ko, gawa tayo ng makikita ng tao na maaaring intindihin. So, he mentioned about language markers, and I got excited. And so the 30-minute hearing became a 3-hour, 5-hour hearing. Sarado na ang Senado, nandun pa kami hanggang alas 6 ng gabi. And I said, I will fund the documentation of languages. He reminds me now that we funded 20 million for ethnographic studies of Philippine languages. At maliban doon, itong kauna-unahan sa 131 na iikutin namin ni Chair Almario at Yusek Badoy, kasama ka, sa buong Pilipinas para sa languages. Ngayon, sinabi ni Gov. Cadiao, mapalad ang Antique na una ang Kinaraya na bantayog ng wika. Tama yon, mapalad. Ang hindi nyo alam, diktador ang senador. Dapat una ang Kinaraya, hindi naman, gentle dictator, hindi ba? May pagka-Presidente Duterte, di ba? Hindi, joke. Joke lang, baka live tayo, baka ma-misunderstand, di ba? So, nung sinabi ni Chair Almario na magandang may language markers, bantayog ng wika, sabi ko maganda yan. Dahil magkakaroon ng local tourism, yung local government, kung saan yung language marker, bantayog ng wika nandyan, ay maaring magpayabong at mag-develop ng language tours. At magsimula, ano ba ang uri ng tao na nagsalita o kung saan nagbunga ang Kinaraya? Ano ang kanilang kasuotan? Ano nga ang kanilang salita? Ano ang kanilang itsura? Ano ang kanilang kinakain? Paano ang kanilang pamilya? Paano ang kaugalian? Paano ang kanilang kultura? Kaya hindi natin mahihiwalay ang kultura at ang wika. Sabi nga ng United Nations, ang pinakamabisa, ang pinakamahalaga na pagpatupad ng preserbasyon ng ating kultura ay sa pamamagitan ng ating wika. Language is so important in the preservation of our tangible and intangible heritage. At yun po ang kadahilanan, lalo na sa ating mga kabataan ng mga Filipino Studies students ng University of Antique, na meron tayong language marker. May sakit lang si Junyi na isa sa mga kauna-unahang installation artist sa Pilipinas noong 1960s pa. Siya UP, Los Baños-based artist na siyang gumagawa ng ating bantayog ng wika. Nagagawa hopefully all over the country. Ang susunod ay sa Zamboanga. So ito ay simbolo lamang o bantayog ng Kinaraya na ating wika, na siyang nagpapakita ng yaman, ng kultura, ng mga Atikenyo, ng lahat na nagsasalita ng salitang Kinaraya. At ito ang nagbibigay ng koneksyon, ng link sa atin sa iba't ibang mga languages sa ating bansa. As they say, there is unity in diversity. While we have 7,100 islands, we have 80 provinces, 1,634 municipalities, we have more than 100 indigenous peoples groups or tribes, and we have 131 languages. But it is in that wealth and richness of diversity that we unite as a people. And so on that note, I also urge Antiqueños to unite because of the greatness and wealth of our culture. Tayo po ay magkaisa dahil tayo ay maganda, tayo ay matatalino, tayo ay mayayaman. At itong marker na ito at bantayog ng wika at
language marker dito sa harap ng Kapitolyo at dito sa ating plaza, sa ating capital town, ang siyang magpapaalala sa atin at palaging magpapaalala na tayo ay dapat taas noo at lalong magpagaling bilang mga Antikero. Kaya sa dami ng hamon sa pang-araw-araw nating buhay, huwag po tayo mabahala, huwag tayo mawala ng pag-asa. Una, nandito ang inyong ate, ang inyong Inday Loren, ang inyong Kasimanwa. Pangalawa, patuloy tayong tutulong sa lalawigan ng Antique. At pangatlo, ang kultura ang siyang magiging buod o magiging anchor o basis ng unification ng ating bansa, ng ating rehiyon at ng ating probinsya. Ngayong gabi ay meron tayong konsyerto. Dala po natin mula sa Cultural Center of the Philippines sa Maynila, ang Philharmonic Orchestra, na napapanood lamang sa CCP. Pero ang hirap naman pumunta ng CCP, 10,000 naman ang pamasahe papuntang Maynila. O magbabarko ka, tagal-tagal. Kaya, kung hindi makapuntang Antiqueño sa Maynila, dadaling ko ang PPO sa Antique. Kaya ngayong gabi, sa San Juan de Nepomuceno, Anini Church, na isa pang proyekto natin, bagong restored ng National Historical Commissioner, NHCP, ay iniimbita ko kayong lahat, libre, pamasahe care of Governor Cajao. Konsyerto sa akin, pamasahe sa kanya. Yung mga maglakad, mag-alay lakad, Dodod ha, bawal lakad, para manood ng konsyerto. At bukas, sa Iloilo Convention Center, libre din, back-to-back concert yan ng PPO. Sana lahat ng kabataan, lahat ng guro, lahat ng barangay officials, lahat, nakakaintindi man tayo ng kultura o hindi, there's always a beginning to start to appreciate culture. Whether it's indigenous culture or pop culture or classics or whichever, it is culture that gives us life, that inspires us, that enlivens us. And so, let us welcome this language marker in San Jose, Antique. Itong bantayog ng wika ang siyang magsisimula ng pagbuklod-buklod, ng pagkakaisa, at ng lalong kagandahan at kaunlaran at pag-asa ng ating dakila, makasaysayan at magandang lalawigan ng Antique. Maraming salamat, madamo, gid na salamat. Maayong hapon sa inyo.